Hindi na ako nakatulog ulit hanggang sa mag-umaga. Lumabas ako ng kwarto para maligo. Tulog pa ang mga tao sa bahay. Bumalik ako sa kwarto para magbihis. Alam kong mahigit 1 taon ko nang palaging suot ang uniformeng asul. Pero para bang naninibago ako. Pakiramdam ko, iyon ang unang pagkakataong sinuot ko ang police uniform ni Isabel. Nang lumabas ako ulit ng kwarto, amoy ko na ang halimuyak ng kape mula sa kusina. Pagpunta ko doon, naabutan ko si Nanay Salome na naghihiwa ng pipino at labanos para gawing salad. Paboritong agahan ni Isabel, lalo kapag itinatabi sa tinapay. Tinanong ako ni Nanay kung ayos na raw ba ang pakiramdam ko. Walang salita lang akong tumango. Pinilit isubo ang hinain niyang pagkain. Oo, masarap ang pagkakatimpla ni Nanay Salome sa salad, palagi naman. Pero wala akong ganang kumain dahil sa magulo kong isip. Nagpilit na lang ako ng ngiti para hindi siya magalala para sa akin. Oo, iniisip kong hindi siya ang ina ko, pero hindi niya deserve ang mangamba ng gusto para sa anak na si Isabel. Pagkarating ko sa istasyon, agad kong ipinakausap kay Ninong ang mga file ng kaso ni na Juliana Rosario. Kako, babasahin ko lang. Hindi naman kasi ako busy nung araw na yon. Ang iba, galing pa sa files ng computer ng istasyon. Ang iba naman ay mga dokumentong mismo ang Tatay Jojo pa ni Isabel ang nagsulat. Nanlalamig ako habang binabasa ang mga dokumento. Pamilyar ang mga sulat kamay. Mga sulat kamay ni Tatay Jojo na nakikita ko rin sa mga lumang kwaderno niya sa bahay. Pamilyar na rin sa akin ang mga detalye doon, lalo pat kasama yung natalakay noong nag-aaral pa lang ako. Subalit pakiramdam ko talaga ay may kulang pa. May mga bagay na wala sa mga papel na iyon. Mga bagay na maaaring nalaman ng Tatay Jojo ni Isabel bago siya mapatay. Lumapit si Ninong at tinanong ako kung bakit ko raw ba binubuklat ang mga dokumento ng kaso. Napabuntong hininga ko. Sabi ko, sa palagay ko, may lead na ako kung sino ang salarin. Nagtaas ng kilay si Ninong. Tinanong niya ako kung sino raw ba ang iniisip ko, pero hindi ko sinabi. Kako, wala pa akong solid na ebidensya. Ang akin lang ay may mukhang potential witness ako para sa kasong iyon. Si Ninong naman ang napabuntong hininga. Naiintindihan daw niya ako kung bakit malaki ang interes ko sa kasong iyon. Si Tatay Jojo nga kasi ang humawak nun dati. Ang problema lang, paso na yung statute of limitation ng kaso. Ibig sabihin, hindi na pwedeng gumulong yung kaso kasi mahigit 20 taon na ang lumipas simula noon. Kaya kahit malaman ko pa kung sino ang kriminal, mababa na ang posibilidad na masampahan ito ng kaso at makulong. Lupay-pay ang mga balikat kong sumandal sa upuan. Tugon ko kay Ninong na alam ko naman ang katotohanan iyon, pero kahit pa ba, gusto ko pa ring malutas ang kaso. Bulong ko naman sa sarili. Gusto kong bigyan ng paliwanag si Isabel tungkol sa kanyang Tatay Jojo. Gusto ko ring maiganti si Juliana at ibigay sa kanya ang hustisyang mahigit 25 taon ng panis. Tinapik ako ni Ninong sa balikat. Sabi niya, umuwi na lang daw muna ako para makapagpahinga at makapagmilay-milay. Siguro nga raw ay di na ako nahihilo o sumasakit ang ulo, pero halata namang magulo pa ang isip ko. Inabutan na lang din niya ako ng konting pangmerienda. Nagpasalamat ako at mabagal na naglakad palabas. Dumiretso nga lang ako pauwi, imbis na dumaan muna sa kapihan. Noong naglalakad na ako papunta sa bahay, napalingon ako nang makarinig ng sasakyan sa likod ko. Nagtaka, kasi nakita ko na naman ang kulay asul na kotse. Medyo malayo ito, pero katakatakang iba na ang pinagparadahan nito. Ibig sabihin, hindi talaga kalugar namin ang may-ari ng sasakyang iyon. Kung ganon, bakit siya naririto? Kinabahan ako sa kung anong dahilan. Nagpalakad takbo hanggang sa makapasok sa bakuran namin. Nang makarating sa harap ng bahay, napahinto ako sa labas ng saradong pinto. Nagtaka kung bakit ang malaki at mabigat na pinto ng mansyon ni Crisanto ang nakikita ko. Ginusot ko ang mga mata, tumingin ulit sa pinto, at lalong nahintakutan nang makita ang lumang pinto ng bodega sa likod bahay. Napaatras ako. Narinig ko ang pagmamakaawa ng isang babae mula sa loob. Napakahina na nito dahil nagmumula pa iyon sa basement na nasa ilalim ng bodega. Tinakpan ko ang mga tenga ko. Napakasakit sa dibdib marinig ang kanilang pag-iyak.
Pag-iyak na dati ako rin mismo ang sumisigaw tuwing nilalapastangan ng hayop na si Crisanto. Hindi siya nakokontento sa pagpapakasasalang sa katawan ko. Gusto niya ng dugo. Gusto niya ng dugo, ng mga pasa at ng maraming luha. Gusto niya, habang ginagamit ako, sinasaktan din niya ako. Pinaghahampas ng sinturon, sinusugatan ng gunting at itinatali sa dingding. At minsan nga, aksidente akong nasabuyan ng nakasinding kasera sa mukha. Napaupo ako sa harap ng pinto habang nananatiling nakapihid ang mga kamay sa magkabilang tenga. Impit na dumadaing. Pilit itinutulak ang karimari-marim na palahaw ng kung sino mong babae mula sa loob. At napamulagat ako nang may humawak sa braso ko. Muntik na akong mapasigaw. Mabuti na lang at nakita kong si Nanay Salome pala iyon. Takang-taka kung ano nangyayari sa akin. Nagpalingaling ako at nakita kong naroroon na ako sa labas ng bahay ni na Isabel. Palusot ko kay Nanay, sumasakit na naman ulit ang ulo ko. Dali-dali naman niya akong pinapasok para pakainin at painumin ng gamot. Sabi rin niya, magpatingin na raw ako sa doktor para makasigurado. Ang dami pa niyang sinabi. Pangkaraniwang sermon ng isang nababahalang ina. Alam ko ang pakiramdam na iyon. Lalo't ganun din ang pakiramdam ko kapag nagkakasakit si Juliana. Hanggang sa nailusot ko kay Nanay ang isang tanong habang kumakain. Saan ka ako ang mga lumang kwaderno ni Tatay Jojo? Tinanong ko kung meron bang iilan na talagang tinatago niya ng maigi. Napatingin sa akin si Nanay. Nabanaag ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Lungkot, gawa ng pangungulila sa mabuting asawa. Sagot naman niya sa akin, meron nga raw tinatagong mga kwaderno at dokumento si Tatay Jojo. Naroroon daw yun sa kasulok-sulukan pa ng maliit naming bodega. Hayaan ko raw at kukunin niya para sa akin. Mabilis ko naman siyang pinigil. Kako, ako na ang maghahanap. Huwag na siyang mag-alala sa akin. Kasi palagay ko, ang mga iyon ang magpapanatag sa isip ko. Malakas kasi ang hinala kong may mahalagang detalye na itinago si Tatay Jojo. Mga detalyeng hindi maibigay ng malabo kong alaala. Pagkatapos kong kumain, ay agad akong pumunta sa bodega ng bahay namin. Makapalalikabok ang bumungad sa akin, pero di ko na yun pinansin. Agad kong pinuntahan ang tambak-tambak ng mga gamit ng tatay ni Isabel na si Jojo. Pinapagpag ang bawat papel at kwadernong nanikit upang mabasa. Lumipas ang ilang minuto, inabot na ako ng 1, 2 at 3 oras kakahalungkat at kakabasa ng sandamukal na mga dokumento. Napapaubo sa alikabok pero hindi ako tumigil. Tuloy-tuloy lang ako. Kahit pa nag-aalala na sa akin ang nanay ni Isabel na si Aling Salome. Hanggang sa nahanap ko na nga ang pakay. Isang maliit na pocket notebook na naglalaman ng mga mahalagang detalye ng iilan sa mga kasong hinawakan ni Jojo. Kasama roon ang kaso ng mga dalagang natagpuan sa gravesite. Listahan ng kanilang mga pangalan at kung sino ang hinihinala niyang salarin. Naroon din ang mismong address na hindi ko na matandaan. Ang eksaktong address ng mansyon kung saan ako pinatuloy ni Crisanto. At higit sa lahat, naroon din ang pangalan ko, Alicia Rosario. Dali-dali kong pinagpag ang sarili, lumabas ng bodega, uminom ng tubig sa kusina, tapos hindi na pinansin si Salome na tinatawag si Isabel. Dire-diretso akong lumabas, ayaw magsayang ng kahit 1 segundo. Pumara ako ng taxi, sinabing doon ako sa abandonadong mansyon ni Mayor Crisanto. Nabakasan ko ng pagtataka ang mukha ng tsuper, pero di naman ito nagsalita. Sinulyapan ko rin sa side mirror ang asul na kotseng, alam kong sinusundan ako. Oo, kabado ako. Natatakot nga kung tutuusin. Takot akong baka pumalpak ang plano ko. Pwede ko naman itong subukan ulit sa ibang pagkakataon, pero mas gusto kong matapos na ito sa lalong madaling panahon. Gusto ko, ngayon. Nagtuloy-tuloy ang taxi. Kita ko pa rin ang asul na SUV na nakabuntot sa amin. Sasakyang, ewan kung bakit buhay pa rin makalipas ang 25 taon. Ang dami kong tanong ano, ganun talaga.
Kahit ako ay nalilito rin talaga eh. Gaya na lang kung bakit naririto ako ngayon sa katawan ni Isabel. Pero hindi na siguro mahalaga yon. Ang importante sa akin ay mabunyag ang kademonyohan ng mahal na mayor. Ang importante, mabigyan ko ng hustisya ang mga dalagitang sinawing palad. Ang maiganti ko ang anak ko. Pasado 6:00 ng gabi. Napakalakas ang ulan na marating ko ang abandonadong mansyon. Bumaba ako ng taxi at nilakad ang aspaltong daan. Gumuhit ang kidlat. Naliwanagan nito ang lumang bahay. Matalahib ang buong bakuran. Bitak-bitak na ang mga pader. Basag ang mga bintana at kinakalawang na ang wasak na gate. Nangangatog ang mga binti ko sa kaba at lamig. Pero pinilit ko pa rin ang sariling lumapit sa abandonadong bahay. Sa mansyong iniwan ni Crisanto nang matagpuan ng mga bangkay. Ayaw raw niyang manatili rito dahil naalala niya kami ni Juliana. Isang malaking kalokohan. Lumapit ako sa sirang gate. Sa isang tingin, masasabi kong mukhang totoo ang nasa usap-usapan. Naging pugad ng mga multo ang bahay na iyon matapos abandonahin. Medyo natawa ako kasi mas masahol pa sa mga masasamang espiritu ang nananahan doon dati pa lang. Humakbang ako at niligpasan ng gate. Napahinto ng bigla na namang magbago ang nakikita ko. Naglaho ang mga matatangkad na talahib at napalitan ng isang napakayabong na hardin. Ang abandonado at sirang bahay naman ay tila nanumbalik sa dati nitong ganda. Puting-puti ang mga pader at napakakintab na mga bintana. Napakakinis din ng marmol na sahig. Tapos napakatikas ang tinding ng malaking pinto. Lumapit ako sa pinto. Sa bawat hakbang ko ay nagkanda halo-halo ang saya at lungkot na lumamuko sa akin sa bahay na iyon. Bumabaha sa alaala ko ang mga sandaling masaya pa kami bilang bagong kasal. At maging ng panahon noong isinilang ko si Juliana. Subalit, muli ring sumabog ang galit ko nang makita ko ang refleksyon ng sariling mukha sa siradora. May pamilyar sa mga mata ni Isabel, ngunit disfigurado ang isang bahagi na nilamon ng lapnos. Nagtiim ang mga bagang ko at ikinuyom ng mahigpit ang mga palad. Nalusaw ang kagandahan ng mansyon, tsaka agad na numbalik sa abandonado nitong realidad. Pinihit ko ang siradora at itinulak ang pinto. Sumabay sa tunog ng ulan at kulog ang paglangit-ngit ng lumang pinto. Animoy palahaw ng saklolo mula sa napabayaang nakaraan. Madilim ang loob ng bahay. Pumapasok ang tubig ulan sa mga basag na bintana at siwang sa dingding. Hindi na rin ligtas akyatin ang bulok na hagdan. Kaya naman tumalikod ako, binuhay ang cellphone at nagsimulang mag-video sa paligid. Sigurado kong malalaman ng mga makakapanood na ito ang abandonadong bahay ni Mayor Crisanto Rosario. Naglakad sa makapal na talahiban. Pilit hinahawi ang matatangkad na mga damo gamit ang napulot kong sanga. Tuloy-tuloy sa paglakad sa gitna ng ulan. Hanggang sa marating ang likod bahay. Agad bumati sa akin ang pinto ng bodega. Lumunok ako ng laway. Sinindihan ang flashlight ng cellphone ko, tsaka tinadyakan ng lumang pinto ng iilang ulit. Nang bumigay ang pinto, maingat naman akong pumasok sa lumang bodega. Nagtuloy-tuloy pababa sa basement na nasa ilalim nito. Ang basement na tila bangungot para sa amin ang mga biktima ni Crisanto. Ang piping saksi kung saan niya binababoy ang mga dalagitang dinudukot. Malikabok at madilim, pero naroroon pa rin ang mga gamit ng demonyo. Mga pamalo, panali, pambusal, patalim, at kahit ang mga hiringgilya ng droga. Kita ko rin ang mga boteng, may konti pang lamang mga gamot pamparegla. Nasa lamisitang katabi ng malaking kama. Napaupo ko sa isang sulok nang makita ko ang dating ayos ng lugar na iyon. Wala pang alikabok, ngunit may mga bahid ng dugo at katas sa mga dingding. Pilit kong sinubsob ang mukha sa mga tuhod ko. Ayokong makita ang mga tagpong iyon. Pinapahatid ako ng pagkain ni Crisanto sa basement. Pagkapasok ko, kitang-kita kong nakakumbabaw ang demonyo sa isang tulalang dalagita. Nakakapikon kasi hindi lang isang beses yun. Ilang beses ko siyang nakita, pa isa-isang pagdukot at paggagamit.
pero napakaraming beses nauulit. Nakakapikon kasi wala man lang akong ginawa. Nagpadaig ako sa takot ko. Sa takot ko na baka galawin din niya ang anak namin. Hanggang sa hindi na nga maawat ang Diablo. Binaboy niya si Juliana. Pati si Juliana. Pati ang mahal kong anak na sarili niyang dugo't laman. Hindi niya pinalagpas. Nagtaka na lang ako isang gabi nang hindi na umuwi si Juliana mula sa eskwela. Sabi ni Crisanto, baka raw lumayas ito at nakipagtanan sa nobyo. Nakakapagtaka kasi wala namang nobyo ang anak ko. Mainhin si Juliana. Kung tutuusin, ay ilag nga sa mga binatang nagbabalak manlikaw. Kinutuban ako nang mapansing ilang araw nang walang dinadalang babae si Crisanto sa basement. Palihim akong pumunta roon nang nasa trabaho si Crisanto. Pero laking gulat ko nang may bagong kandado ang bodega. Kandadong wala akong kopya ng susi. Lalong nag-ibayo ang hinala ko. Kako noon, wala na akong pakialam kahit manganib pa ako. Basta kailangan kong mailigtas ang anak ko. Kaya naman, palihim kong tinawagan ng isang kababata kong naging pulis. Ang bukod tanging pulis na, sigurado akong hindi basta luluhod sa mayor. Napatayo ako nang marinig ko ang boses ni Crisanto. Nagtatawag mula sa bakuran. Hinahanap si Isabel. Sigaw ito ng sigaw. Hindi raw niya akalaing dito pupunta si Isabel. Gusto raw niyang makausap si Isabel. Gusto raw niyang makilala pa si Isabel. Ang hindi niya alam, kilalang kilala na siya ni Isabel. Mabilis kong kinuhanan ng mga litrato at video ang karimari-marim na basement. Agad kong in-upload ang mga iyon sa Facebook account ni Isabel. Mabuti nang may makakita agad sa lahat ng iyon at nang hindi na maitago. Gagawin, sisiguraduhin kong wala nang mukhang mayaharap sa madlang Crisantong yan. Pinatay at iniligpit ko ang cellphone. Bahagyang nagsisi kung bakit hindi ko pa dinala ang baril ni Isabel. Ngunit nagpapasalamat din sa kinakalawang na kutsilyong naroroon sa basement. Ang kutsilyong napakarami ng nasaktan at pinatay. Lumapit ako sa hagdan pabalik ng bodega. Muling kumulog at napaupo na naman ako nang makita ang sariling may karga-kargang bangkay ng isa sa mga dalagita. Nagtatawag si Crisanto mula sa labas ng bodega. Pinapamadali niyang ilagay ang bangkay sa asul na SUV. Nakakagalit isiping ginawa niya akong alipin para sa kanyang mga kalokohan. Galit na wawakasan ko na ngayon. Ginusot ko ang mga mata at nakita ang sarili sa ibaba ng bulok na hagdan ng basement. Maingat akong umakyat pabalik sa bodega. Wala pa ring puknat sa paghahanap at pagtatawag kay Isabel si Crisanto. Sumilip ako sa pinto. Kita ko mag-isa lang ang hangal na mayor. Bagamat halatang naiinis na ito, hindi na napipigil na magsalita ng malaswa tungkol sa kung ano ang gagawin niya kay Isabel kapag natagpuan. Malakas pa rin ang ulan at maya't maya rin kumikidlat. Naghintay pa ako ng ilang minuto. Nanunuyo na ang lalamunan ko at tagaktak na ang pawis. Nang makatsyempong nakatalikod siya sa pinto ng bodega, doon na ako lumabas. Dali-dali akong tumakbo at agad siyang inundayan ng taga. Tinamaan siya sa likod ng kaliwang balikat tsaka napasubsob sa lupa. Inundayan ko pa siya ulit ng taga. Ngunit nagawa niya akong tadyakan sa sikmura nang lumapit ako. Ano bang aasahan ko? Masamang damo. Hindi talaga madaling patayin. Sininghalan niya ako. Ano raw ba ang kasalanan niya sa akin at gusto ko siyang patayin? Maganda pa naman daw ang binabalak niya sa akin. Pakay niyang bigyan ako ng magandang buhay. Basta, sumama lang ako sa kanya. Hindi na ako nagpapigil. Binulyawan ko siya pabalik. Sinabi kong tama ng pambababoy niya sa akin at sa anak ko. Kung naging tanga ako nung naunang buhay ko, hindi na yun mauulit ngayon. Gumuhit ang kidlat. Bigla na namang sumakit ang ulo ko. Inis na inis akong pinigilan ang kung ano mga alaalang babahanan naman sa paningin ko. Napasigaw na lang ang kalooban ko nang makita ang pagkakataon kung kailan pinagsasaksak ni Crisanto si Jojo. Si Tatay Jojo. Ramdam ko ang galit dahil pinatay niya ang taong dapat sana'y tutulong sa akin. Ramdam ko rin ang galit dahil pinatay niya rin ang tatay ko. Pinigilan ko siya, sinubukan ko, pero sadyang malakas siya noon. Pagkatapos niyang mapatay si Jojo,
Ako naman ang pinagbalingan niya ng pansin. Galit na galit ang hayop dahil sa tangka kong pakipag-ugnayan sa mga pulis. Walang humpay niya akong pinahirapan sa ilalim ng malakas sa ulan. Paghihirap na winakasan niya nang tuluyan niya akong silaban. October 2, 1998. Nang makabalik ako sa realidad, nagawa na niya ako may tulak sa putikan at makumbabawan. Nabitawan ko na rin ang kutsilyo. Gayunpaman, hindi ako nagpaawat. Patuloy ako sa pagsuntok at pagsipa sa kanya. Wala sa planong hayaang maulit na naman ang lahat. Maulit na mapatay niya ako at masilaban nang hindi ko man lang naigaganti sa Juliana. Gumuhit ang kidlat. Nakita ko ulit ang pagpatay niya kay Jojo at sa pagdispatcha niya sa katawan ni Juliana. Muling nasilaban ng matinding galit sa kalooban ko. Pinwersa ko ang sarili para maitulak si Crisanto hanggang sako na ang nakakumbabaw sa kanya. Nagawa ko ring maabot at mahawakan ulit ang makalawang na kutsilyo. Hindi ko siya tinigilan. Pinuno ko siya ng bugbog, bali at sugat. Magkakasunod din ang pagtaga at saksak ko sa kanya. Kung dati ay naging mahina ako bilang si Alicia, ngayon ay nasa akin na ang pangangatawan ng pulis na si Isabel. Hindi pwedeng hindi ko mapatay si Crisanto. Masyado nang mahaba ang 25 taon. Maghihiganti ako. Igaganti ko si Juliana at Jojo. Isabel, maghihiganti tayo. Namalayan ko na lang naglalawa na ang dugo ni Crisanto. Humahalo ito sa putikan at tumitilig sa matatangkad na mga damo. Muling gumuhit ang kidlat. Kita ko ang walang buhay na mukha ng demonyo. Nagawa ko may paghiganti ang anak ko. Nagawa kong may paghiganti ang tatay ko. Nagawa natin, Isabel. Nagawa natin. Naku, Dok. Nagsasalita na namang mag-isa itong si Isabel, oh. Kaya nga eh. Siguro, kailangan nating i-reassess ang mental condition niya. Hindi kasi tumatalab ang gamot ng maayos. Persistent pa rin ang hallucinations niya at paniniwalang siya si Alicia Rosario. Sure nga lang ako na hindi na siya aggressive patient. Talaga ba, Dok? Napaka-brutal ng pagkakapatay niya kay Mayor Rosario eh. Baka susumpungin na lang siya bigla at gulatin tayo. Malalaman natin yan sa reassessment. Pero ang nakikita ko kasi, kay Mayor lang siya galit. Nakakapagtaka nga lang, kasi hindi pa naman daw nakakapag-usap ng maayos si Isabel at Mayor Rosario dati. Ewan, pero para bang sumapi nga sa kanyang personality ni Mama Alicia. Baka reincarnation, Doc. Reincarnation ka dyan. Walang ganon.